Pag-usapan natin mga kababayan yung hindi pag-appear ni Sara Duterte sa subpena ng National Bureau of Investigation na kahapon. Ang rason ni Inday mga kababayan, naka-schedule daw siya sa Congress. Yung Congress po, yung Committee on Good Governance and Public Accountability na nag-iimbestiga sa anomalous confidential funds use ni Sara Duterte, kinancel po. Kinancel yung kanilang hearing para lang bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na mag-appear doon sa NBI. Nakakuha ng rason. At ngayon, may kondisyon mga kababayan yung abogado sumulat sa NBI. Ang sabi ng abogado mga kababayan ni Sara Duterte, ipadala daw sa kanila in advance yung questions. Kung ano yung itatanong ng mga investigators, dapat daw mga kababayan. Comedy talaga po. Dapat daw mga kababayan, ipadala sa kanila ng advance. So parang examination po sa bar. Ang gustong mangyari ni Sara Duterte, baka ganun yung nangyari. Kaya nakapasa. May advance question po. Dapat talaga ma-disbar. Pinaila na po ng disbarment ni Larry Gadon. Ako nga niya na-disbar. Sabi ni Larry Gadon, so ito pang gustong ipapatay yung ating Pangulo. Pinagmumura yung ating Pangulo, the First Lady, si Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos gusto pang ipapatay. Talaga dapat madisbar, mga kababayan. Ngayon, dito naman sa investigation, subpena ng NBI, ang demand mga kababayan ni Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado, ipadala yung questions in advance, parang yung bar examination na mag-i-exam siya sa bar by analogy. Pero anya, ipadala ninyo na advance yung question. Pwede ba yung ganon? Ewan ko kung allowed ang ganyan mga kababayan sa investigation ng NBI. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, unaffected sa mga pagwawala po ni Sara Duterte, sabi nga sa kanyang statement po, tungkol sa isusulong na impeachment sana, mga nagpaplano sa Congress, sabi ng ating Pangulo, wag na anya ninyong ituloy, Sara is unimportant. Walang wait. Madaling sabi, baliwala ang mga pagwawala ni Sara Duterte. Hindi affected yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tutok na tutok po sa trabaho. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung mga napakagandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So pinadala mga kababayan ni Sara Duterte yung abogado niya.
Imbes na siya yung mag-appear, talaga pong Bartinila. This is, mga kababayan, a mockery of our judicial system. Ang DOJ, ang NBI, parte sila, mga kababayan, ng ating justice system. Pero binibigyan pa rin ng pagkakataon. At tamang panahon, mga kababayan, hanggat maubusan na ng rason, palusot, ang kampo ni Inday. Yan ang tingin ko po sa ginagawa ng National Bureau of Investigation. Relax na relax po yung NBI. Ari po si Director Santiago. Pakinggan natin yung kanyang sinabi sa mainstream media. Philstar po ito. Reschedule na to? Or yung paghihingi niya ng reschedule, sir? Ay, hindi naman namin. We are giving her all the benefits of the doubt, all the courtesies, due process. Binibigay natin. Okay. Paano, sir, pag December 11, hindi pa rin siya pumunta? Pwede ba siyang mag-reschedule ulit? O talagang i-file na po natin yung reklamo? Sa December 11, comes December 11, notified siya, for example, at ayaw niya pa rin magpunta, we cannot force her na kung wala pa rin siyang pasabi. Maraming reason eh. Baka naman may reason kung bakit hindi na naman makakarating. Depende po sa reason, no? Pero pwede po siyang humingi ng another reschedule? Hindi natin masabi. We'll cross the bridge when we get there. Maingat, mga kababayan, ang mga statements ng ating mga authorities ng NBI, kahit na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga statements po nila calculated at pinag-iisipan ng mabuti para hindi po magamit sa propaganda. Ang playbook kasi po ng mga Duterte, pabiktim. Gusto nila, mga kababayan, maniwala yung mga mamamayang Filipino na inaapi sila ng ating gobyerno. Pinipersecute sila, lalo yung sa impeachment. Kaya po, yung analysis natin, kaya naglabas yun ng statement, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Inadvisean niya through text, pero nag-leak. Ako tingin ko, purposely, nileak talaga yun. Ano ba? Para po, malaman ng ating mga mamamayang Pilipino na walang ganong intensyon yung ating gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong at saka si Martin Romualdez. Kumbaga, ma-impeach si Inday, it will be the initiative ng Makabayan Bloc, yung anti-Marcos group in Congress, anti-Marcos, anti-Duterte. But once, mga kababayan, na i-file yung impeachment, kasi porsigido na napanood ko po yung dating bayan na mo na congressman, ini-interview ni Christian Isguera, si Teddy Casino, dating bayan mo na congressman, ready na nila yung impeachment case. At any moment, mga kababayan, anytime, ipa-file nila. Hindi man po yun mapipigil ng ating Pangulong Bongbong kasi ang mga grupong ito, anti-Marcos, anti-Duterte. Kaya pag na-file ito, mga kababayan in Congress, the Congress will be forced, will be obliged to deliberate po. Pag hindi, mananagot ang mga congressmen. Dereliction of duty siya. They are duty-bound to act on anything, any complaints, mga kababayan, filed sa chamber. Pero walang authority dyan yung ating Pangulong Bongbong. Yun ang playbook po, pabiktim. Pinalalabas ng mga Duterte. Gustong mag-initiate ng impeachment mismo si Martin Romualdez, pagkatapos yung Pangulo mismo sa dikta ni First Lady Lisa Marcos. Kasi yun ang pinapalabas nilang script na ang presidente hindi man yung ating Pangulo kundi si Lisa. Never po na magpapabiktima sa inyo. Never that this administration will fall victim sa inyong pong mga propaganda line. Kaya ako, ang basa ko, yung information tungkol doon sa text ng ating Pangulo na ni-request niya sa Congress, in-advise niya na wag nang isulong ang impeachment kasi si Sara Duterte unimportant. Maubos lang niyo yung panahon ninyo dyan na hindi man mababago niyan ang buhay ng mga Pilipino. Ako tingin ko, parte ito ng strategy ng ating Pangulo para basagin po yung mga propaganda ng mga nausog. Naintindihan na ninyo? Kaya sabi ko po, trust the wisdom ng ating Pangulo. Matalino yung ating Pangulo. Hindi nila ma-outsmart
Maniwala kayo, hindi nila ma-outsmart ang ating Pangulo. Kahit papaniwala nila na si Digong is a political genius. Doble pa ang pagiging political experts, genius ng ating Pangulong Bongbong. Bakit po? May experience na sila sa kanilang tatay na nag-reign po for 20 years. Kaya po, kalma lang po kayo. Kalma lang po tayo. Hayaan ninyo na magwala si Inday. Kaya yung NBI po, kalma lang po sila. Pero sabi ni Yusek, DOJ Yusek, JC Andres, pag patuloy na magmatigas si Sara, pwede siyang i-aresto. Pwede siyang arestuhin, mga kababayan. So pagbibigyan pa rin po ng NBI. Pero sabi ng NBI ni Director Santiago, yung remarks ni Sara Duterte, isa siyang national security concern and a potential violation of Anti-Terrorism Act of 2020. Sa malamang ang kaso ni Inday po, terrorism. Sa bagay, tinerrorize niya yung mga mamamayang Pilipino, pati yung ating Pangulo. Kaya nga po, sabi ng ating Pangulo, after ng pagmumura, pagbabanta ni Sara Duterte, ito niya ay ating papalagan. Yun lang ang naging short message ng ating Pangulo. In other words, hindi niya papalampasin. Pero mangingibabaw ang rule of law. Binibigyan siya ng pagkakataon na maipaliwanag. Comes now the subpena. So, bibigyan siya ng due process, mga kababayan. Itong pag-iwas po ni Sara, masusukol at masusukol siya, mga kababayan. Ayaw lang madaliin ng ating mga authorities para hindi magkaroon po ng pagkakataon sila na magamit ang isyong ito sa kanilang mga propaganda. Na ang playbook nga po, sabi ko sa inyo, pabiktim sila. And their intention, gatungan yung mga mamamayang Filipino na mag-people power kasi sila inaapi. Tama ba? Baliktad po. Sila yung nangbubuli. Sila yung nagsisiga-siga. Sila ang namimiruisyo sa ating bansa. Sila ang nagbigay ng kahihiyan sa ating mamamayan. Pinagpistahan po sa buong mundo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tutok lang po sa trabaho. Yan ang ating Pangulo. Marcos tells Armed Forces troops, do not be fooled. Do your jobs. Kasi yung Commander-in-Chief, yung ating Pangulo, sige danding ang trabaho. Yan po ang ating Presidente. 19 hours ago, bagong simula at mga oportunidad ang handog ng pamalaan para sa higit 9,000 na magsasaka sa Quezon na tumanggap ng e-titles at Certificate of Condonation with release of mortgage sa Lucena City. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, makakatulong ang mga sertifiko upang matutukan ang agrarian reform ng agrarian reform beneficiaries ang lupang kanilang sinasaka. Binigyan din ni PBBM ang kahalagahan ng makabagong pamamaraan at kagamitang pansakahan sa pagbibigay ng maginhawa at masaganang pamumuhay sa agricultural communities. Gustong ibalik, mga kababayan, ng ating Pangulo yung programa ng kanyang tata, yung backyard gardening. So, para bawat Filipino, mga kababayan, may makukuhang pagkain sa kanilang paligid lang. Backyard gardening po. O ito pa, dagdag na 3,500 metric tons na harina kada araw ang atid ng 10 hektaryang flour milling plant ng Universal Robina Corporation na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos sa Sariaya, Quezon ngayong araw. Kahapon po, sa kanyang mensahe binigyan diin ni PBBM ang kalagahan ng pasilidad sa pagtatag ng food industry ng bansa. Maasahan ding makakatulong ito sa pagtugon ng lumalaking demand sa lokal na merkado at pagsiguro ng kalidad na food products para sa mga Filipino. Sige lang ang trabaho po ng ating Pangulo. Si Inday, sige ang pamirwisyo, sige ang panggulo. Yan, government focus on improving food security. The administration of President Ferdinand Marcos Jr. remains steadfast in its commitment to enhance food security in the country, focusing on making rice more affordable and accessible for all Filipinos. Yan, issue po ni Sara Duterte, yung 20 pesos na kilong bigas, nasa na daw? Palibasa, hindi ninyo alam kung paano gawin. Hindi man po yan magic. It will take time para maging
sufficient tayo sa pagkain at bumaba ang presyo ng bigas. Isabi ko nga, yung promise ni Digong na 7 pesos per kilo, hindi man po nangyari. Ang nangyari po, naging 80. Sa Mindanao po, nung panahon niya, 80 pesos per kilo. Yan pa ang ating Pangulo. PBBM wants priority projects funded in 2025. Lahat lang pagpapaunlad ang gusto ng ating Pangulo. Tingnan ninyo, NEDA says Rosier Philippine Economic Prospect. The administration aims to achieve an A credit rating within the next 24 months following a positive outlook upgrade from S&P, boosting investor confidence in economic prospects. Gumaganda na po ang ating economy, kaya po natataranta si Sara Duterte. Ayaw niyang magtagumpay yung ating Pangulong Bongbong Marcos para may rason sila na i-take over ang gobyerno. Gusto nilang agawin. Hindi na makapaghintay mga kababayan sa 2028 kasi habang humahaba yung panahon, lalong nasisira yung politika ni Sara Duterte dahil sa kanyang pagwawala. Siya man lang po ang may gawa kung bakit nasira ang pangalan nilang lahat. Silang pamilya po. Atat na atat kasi. Hindi makapaghintay sa tamang panahon. Tapos, laging target si Martin Romualdez as if sila lang yung may karapatan na tumakbo. Yan ang pakinin nyo kung gusto din ng tao na maging Pangulo. O di labanan ninyo. Pag kayo yun ang nanalo, di okay. Tama po? Lahat ng kwalipikadong Pilipino na gustong maglingkod, pwede pong kumandidatong Pangulo. Ang gusto nilang mangyari, sila lang ang dapat tumakbo. Tumakbo kayong tumakbo at malamang malapit na kayong tumakbo kasi patong-patong na kaso ang inyong kakarapin. Tatakbo kayo tulad ng pagtakbo nasa ibang bansa na siguro si Harry Roque. Di ba? At tulad ng pagtago ni Kibuloy. Yan sabi po ng NEDA, political noises won't affect economy, sabi po ng NEDA. The current political issues will not affect the positive economic outlook of the country. In this administration, sabi po ni Balisacan, we are so focused on ensuring that the goals and targets that we have outlined in the Philippine Development Plan will be achieved. Business as usual for us. I don't think the political noises will have any impact on the economy. What is important is that our economic policies our policy directions are sound and sustained. Wala man pong pumapansin sa mga rally-rally nila. Sige lang ang negosyo ng mga businessmen. Kasi malabo po na maagaw yung posisyon, intact yung ating armed forces, yung ating PNP, nandyan ang support ng iba-ibang mga sektor, the business. Galit nga yung Catholic Church, kinundi na yung nagtitipon-tipon sa EDSA Shrine, ginagamitan niya ninyo, sabi ni Father Siciliano, yung rector ng EDSA Shrine. Alam naman na anya namin na anti-EDSA kayo, tapos ngayon ginamit ninyo, nananawagan kayo na magkaisa. Sabi ni Father Siciliano. Yan yung sinasabi mong EDSA spirit, yung ironical yung mga tao na hindi naniniwala sa EDSA kasi unang-una nga, ang EDSA, ito ay di umano equated o kaya identified sa mga dilawan. Itong kampo na to ngayon na nagrarally dito, ito yung mga ayaw sa ganong mga grupo na binabanggit ko yung pink, yung dilaw, tapos ngayon, sasabihin nila, EDSA, magkaisa na tayo. Yung mga dilawan po, nakianib na sa ating Pangulong Bongbong. Kaya dilaw ako Kasi nakikita nila, maganda yung ginagawa ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo, hindi po bingatibo. Sabi nga ng ating Pangulo po, nang tanungin ng media, kasi sabi ni Sara Duterte, we reach a point of no return. Sabi ng ating Pangulo, never say never. So open pa rin siya for reconciliation. Nag-disarm po. Sabi ko nga po, maganda yung strategy ng ating Pangulo. Kasi nga po, sabi nga, you cannot put out fire by fire. You cannot extinguish fire with fire. Siyempre, gagamit ka para apulain yung sunog, yung apoy. Kailangan man apoy pa rin yung gamitin mo. Di ba tubig? So, apoy si Sara, dragon. Yung ating Pangulo, tupa. Mabait yung ating Pangulo. Pero,
strong leader. Ang strength po ng isang tao, hindi po yun nasusukat sa pagsiga-siga. Sabi ko sa inyo, yung mga nagsiga-siga sa mundo po, nangatunaw na. Di ba? Pero yung mga taong mapagpakumbaba, mahaba ang buhay, malayo sa trouble. Tama ba? Kaya, ang ginagamit na strategy ng ating Pangulo, yung sinabi ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemies when they are committing mistakes. Kaya hindi man niya pinagsasabihan po yung mga patuloy na nag-iintensyon ng masama. Pero sigurado, ang ating Pangulo po, confident siya kasi alam niya yung kanyang strength. Tama po? Kaya relax lang po tayo. Kaya ninyo na ma-high blood, may stress at magwala ng magwala si Sara Duterte. Magyabang ng magyabang. Ang ating Pangulo, tuloy lang sa kanyang regular na trabaho. Ito siya, pakinggan natin ito. Ceremonial turnover of Korea Partnership for Innovation of Agriculture or COPIA, Greenhouses and Post-Harvest Facilities. Pakinggan natin yung mensahe ng Koreano at saka yung ating Pangulong Bongbong. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Honorable Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Honorable Wilfrid Mark Enverga, Representative of the 1st District of Quezon, Honorable Augustine Villaverde, Mayor of Lucban, Dr. Lee Gyusong, Director, COPIA Philippines Center, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, magandang hapon po. It is an immense privilege to join you for this meaningful event, and I extend my sincere appreciation to President Marcos for honoring us with his presence despite his very demanding commitments. Today, we celebrate this official turnover of the protective cultivation facility here in Lucban, one of the 3 pilot villages developed under the COPIA Philippine Center initiative. Constructed over the past 3 years, this facility symbolizes the enduring collaboration between Korea and the Philippines to empower farmers and advance agricultural development. I had the opportunity to attend the completion ceremony of the pilot village in Siniloan last year and witnessed firsthand how the protective cultivation facility made a substantial difference, not only in the growth of crops, but also in motivating local farmers to embrace innovative farming technologies. As a country sitting in the eyes of storm, this greenhouse farming technology is suitable, especially in dealing with typhoons and their unwanted consequences, like storm surges and flooding. In a bigger picture, it is reassuring that agriculture has a staunch champion in the person of no less than President Marcos, whose commitment to address issues affecting farmers has remained steadfast from day one of his term. In his inaugural State of the Nation address in 2022, the President promised to prioritize the modernization of farms through innovative technologies. In this context, this facility is a tangible representation of that vision, designed to meet local needs, thus equipping farmers with the tools to boost productivity and resilience. It is also laudable that the new Agrarian Emancipation Act, aiming to erase nearly 58 billion pesos of farmers' debts, has already begun to benefit many, with more to follow in the coming months. Through this transformative measure, President Marcos has exemplified compassionate leadership as well as the government's resolve to empowering farmers and enabling their success. In the context of Philippine-Korea relations, this event is very auspicious, coming at the heels of the state visit of President Yoon Suk-yeol. During the summit meeting in October, both leaders underscored the importance of expanding cooperation in agriculture to bolster food security.
Of particular significance is the planned establishment of a Korea Agricultural Machinery Industrial Complex in the Philippines, which will be the first of its kind. With your full support, sir, I look forward to early groundbreaking ceremony next year. I have another good news to share with you today. Korea has been working hard to accelerate the provision of 4,000 rice through the ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve. As we speak, 2,000 metric tons are scheduled for disembarkation today. The remainder will ship off from Korea in December, possibly arriving in the Philippines by early January. Another reason for optimism lies in the Korea-Philippine Free Trade Agreement, a milestone treaty that reflects the dedication of both nations in fostering stronger economic ties. Once implemented, the FTA is poised to deliver immediate benefits, particularly to the agricultural sector, with tropical fruits standing to gain the most. Now both sides are ready to bring the agreement into force, and I do hope we can do so before the end of the year. Ladies and gentlemen, as we turn over this facility to the municipality of Lukban, let us celebrate the strength of our 75-year partnership and remember the adage, a field cultivated together yields the richest harvest. Maraming salamat po at mabuhay. Thank you, Ambassador Lee Sang-hwa. At ngayon, Ayan po. Ceremonial Certificate of Donation, tinunover na. Ito na yung ating President of the Pangulo. Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Magsiupo po tayo. Please take your seat. His Excellency, the South Korean Ambassador to the Philippines, Ambassador Lee Sang-hwa. We are, kung hindi niyo po may tatanong, kami po ni Ambassador ay madalas magsama dahil sa dami ng proyekto na ginagawa ng Korea dito sa Pilipinas. Napakabait po sa atin ng ating mga kaibigan galing Korea. Ito na ang isang napakagandang halimbawa ng kanilang mga project ng ginagawa. I just said, Mr. Ambassador, we are always together because the Republic of Korea we are always opening new projects because you are so helpful and we are very grateful to our friends in Korea for all the assistance that you are giving us. Ang ating congressman naging classmate ko rin nung kami Congressman Mark Enverga. At ang mayor ng Lukban, ng bayan ng Lukban, Mayor Agustin Villaverde, na baka yung iba po sa inyo hindi nyo nalalaman, yung lupa na ginamit na pinagtaniman nitong bagong proyekto na ito ay lupa pala ng pamilya ng ating butihing mayor. Kaya napakaswerte naman ninyo dito sa Lukban na meron kayong mayor na nakakaunawa. The Korea Partnership for Innovation of Agriculture, COPIA Director, Kyusung Lee. My fellow workers in government, our farmer beneficiaries. Ito po ang nag-handover po tayo, mapupunta na po sa inyo, itong proyekto na ito. At lahat ng farmer beneficiaries, ladies and gentlemen, good afternoon. In our ceremony today, the turnover of the Korea Partnership for Innovation of Agriculture Greenhouses and Post-Harvest Facilities, we open a new chapter in our agricultural sector. One rooted in partnership, driven by innovation and aimed at achieving food security for our nation. Before I go any further, allow me to once again express our gratitude to the government and the people of Korea. Your support and belief in the Filipino people have made this very important milestone possible.
We are also thankful to the Republic of Korea for the overwhelming support of your National Assembly for the ratification of our FTA, which came much earlier than we had expected. Ang FTA po, ang tinatawag na Free Trade Agreement sa gitna ng Korea po at saka ng Pilipinas, nang sa ganun ay tayo nabubuksan ang kanilang mga merkado para sa atin, makapasok ang ating mga produkto sa kanila na hindi nilalagyan ng malaking taripa. Kung hindi, simpleng-simple lang. Kaya kung maganda ang ating produkto, maidadala natin sa Korea, may pagbibili natin sa kanila, at hindi po malaking maitutulong dito dahil hindi lamang para sa lokal, kundi mag-export na tayo sa Korea. Napakalaking bagay po. Very soon, this free trade agreement will enter into force. This will allow Philippine, hindi lamang na gulay, kung hindi tropical fruit, bananas, pineapple, lahat ito ay magkakaroon na. They will have access to the Korean market. You have reinforced our call for a brighter and more sustainable future for all. Against this backdrop, these greenhouses and post-harvest facilities that are turned over to us today hold more meaning. These facilities help our small communities improve their capacity to export their products. Through continuous collaboration, soon they will be part of the regional value chain. We celebrate this success as a testament to the enduring relations between the Philippines and the Republic of Korea. For 75 years, our two nations have journeyed together, united by friendship, shared values, and a common aspiration to uplift the lives of our people. The Korea Partnership for Innovation of Agriculture, or COPIA, Philippine Center, is a perfect example of the strength of this collaboration, showing what can be achieved when we have trust in our collective vision and trust it to guide us forward into the future. Through the COPIA Philippines Center, your unwavering dedication has uplifted our agriculture sector. Your work reflects the principles of Sewol Undo One, diligence, self-help, cooperation, values that resonate deeply with the Filipino spirit. Together, the COPIA and the Bureau of Plant Industry have created pathways for our farmers to grow, adapt, and succeed in an increasingly competitive landscape. And now the results speak for themselves. As of today, 20 greenhouses have been established across pilot villages here in Lukban, Quezon, in Lukban, Quezon, in Siniloan, Laguna, and Zaragoza in Nueva Ecija. These greenhouses are hubs of fresh vegetable and, very importantly, seedling production, complemented by 3 post-harvest facilities, advanced machineries, all designed to reduce the burden of our farmers and increase profitability. Yun po ang pinakamahalaga ng dala nitong project po na ito. Dahil alam po natin, nakikita po natin, nararamdaman na po natin ang pagbabago ng panahon, pagbagsak ng ulan, pagdaan ng mga bagyo, kailangan natin matuto ng mga panibagong teknolohiya at mga bagong pamamaraan upang tayo naman ay hindi pagkatapos pag dumaan ang bagyo ay wala nang maiwan doon sa ating tanim. Kaya po napaka-importante itong bagong teknolohiya na ito. At napakasimple po ng teknolohiya na ito. Yung madali natin i-expand. Mr. Ambassador, if you notice, we were talking very excitedly because we're already thinking, what are the new sites? Where will we put it? What can we grow? Where will be the best places? And how do we expand? Dito po sa binigay ninyong halimbawa para sa Department of Agriculture at sa pamahalaan ninyo, ay nakikita natin matagumpay naman ang naging pagpananim ng ating dito sa ilalim ng ating mga greenhouse. At yung aming hinahanap, nagkaroon lang po na kami ng meeting
last week. At ang pinag-usama namin ay seedling production. Dahil kulang po tayo sa seedling production, nag-i-import pa tayo ng seedling production. Kaya sa pamamagitan nitong bagong teknolohiya, nitong bagong pamamaraan, ay makikita po natin yung seedling production ay makakabawak sa tayo sa importation at makakapili tayo sa na anong klase, anong variety nung tanim ang pinakabagay dito sa Pilipinas. Kaya napaka-importante, napaka-importante itong nakalagay po rito, innovation. Ito ang mga bagong pamamaraan para sa bagong klima natin ngayon na hinaharap. In Lucban alone, 9 greenhouses, a seedling nursery, a post-harvest facility now are here. Modern tools to boost the potential of more than 2,000 farmers, technicians, and their families and their communities. What sets this initiative apart is the emphasis on community empowerment. Napakalaga po ng konseptong yan. Community empowerment. Ibig sabihin, ang paglalagay nitong ganitong klaseng proyekto po ay hindi kagaya ng kuminsan yung malalaking korporasyon papasok dito, kukuha ng lupa, sila ang magtatanim, sila rin ang kumikita at kung saan-saan dinadala. Ngunit dito sa proyektong ito ay tinuturuan tayo ng ating mga kaibigan na galing Korea kung paano ang gagawin. Tapos ganito, kagaya sa araw na ito, ibibigay naman nila sa atin din para sa pagpaganda naman ng buhay ng ating mga kababayan, ating mga magsasaka at ang kanilang mga pamilya. Kaya po yun ay isang mahalagang bagay. Marami pong proyekto, private lang po. Ang mga nagsasaka, empleyado lang po. Ito, kayo ang may-ari nitong proyekto na ito. Yan ang pinakamaganda sa kanilang ginawa. So beyond adopting new technologies, our farmers are striving to master these new technologies. Innovations are being tailored to local conditions, enabling the production of high-quality vegetables that can meet international standards. Regular training sessions have equipped our farmers and local leaders with the knowledge and expertise to improve skills, to be able to adopt new practices, to increase their yields and incomes. Study tours to Korea have broadened horizons of farmer leaders. They return now with new ideas, complemented with renewed determination to realize these possibilities in their own localities, in their own communities. And so this is what we honor today. Not just an increase in productivity. It is about transforming the lives of our people and strengthening our agricultural sector. To our producers, you remain at the heart of this endeavor. Sa ating mga magsasaka, kayo po ang inaasahan po ng lahat para dito, para maging mas matagumpay pa ang ganitong klaseng proyekto. Dahil nasa kamay po ninyo ang papakain sa buong bansa na nakakatiyak tayo na lahat ng Pilipino ay may pagkain. The technologies and facilities provided here are just the beginning. I'm optimistic with your grit, tenacity, and commitment, you will carry this progress forward. I encourage you to pass on this knowledge to the next generation, ensuring that the seeds of excellence and passion bear fruit for decades to come. Importante din po yan. Yung inyong natutunan, ituro na po ninyo sa mga kabataan na susunod sa inyo na magsasaka. At ipaturuan na rin po ninyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kakilala upang sila naman ay makagawa rin ng ganitong klaseng proyekto. Kami naman sa national government ay susuporta dahil alam na natin kung paano gawin dahil naibigay na sa atin ng Republic of Korea. On the part of this government, the administration reaffirms its commitment to expanding the Copia pilot village model to reach more rural communities across the nation. Together with this effort, we are developing our capacity for local seed production to sustain our agricultural sector's needs. With the leadership of the DA and the DILG and the CHED,
ang ating mga state university, our colleges, we are working towards developing community and university-based seed production facilities. Through these endeavors, no farmer, no family, no community will be left behind as we strive for a future where agriculture drives growth, nourishes our people, and sustains our nation. Let us move forward together, strengthened by the spirit of bayanihan and inspired by the virtues of Samuel Ondong to build a bagong Pilipinas, a nation where every farmer prospers, every harvest brings hope, and every Filipino takes pride in our hard-earned progress. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang lukban, mabuhay ang bagong Pilipinas. Galing mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. Siguradong manggagalaiti na naman po. Manggagalaiti lalo si Sara Duterte at yung mga followers niya. Maiinggit mga kababayan kasi napakaganda ang mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansa. Kaya hindi po makumbinsi nila sa kanilang mga propaganda ang ating mga mamamayan. Ang kanilang paninira po walang epekto. Kasi kitang-kita po ng ating mga mamamayang Filipino kung ano yung mga projects, kung ano yung mga ginagawa ng ating Pangulo para paunlarin ang kabuhayan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap. Tama pa. Kaya kahit magsirko-sirko pa si Sara Duterte, malabo na yung kanyang pangarap na maging Pangulo. Hindi rin niya maagaw yung presidency kasi bantay sarado na ng armed forces sila at hinahabol na sila ng batas. Under investigation ng NBI at saka ng DOJ at pati yung Congress mga kababayan. At kahit mga kababayan, kinausap ng ating Pangulo yung mga congressmen na wag nang isulong yung impeachment, malamang i-impeach pa rin siya. Tama po yung ating mga analysis? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.